para na rin po sa ating mga viewers. Alright? Coach Harold 'no, papaano niyo po hina-handle yung mga rejection 'no, habang ginagawa po itong si Live Good? Hello, rejection po ba, coach? Yes, Coach, Harold 'no. Ayan, para sa Simple. mga viewers po natin 'no, sa mga member na ni Live Good na Yes, yes. medyo para ma-inspire na din naman po sila 'no, na magpatuloy dito sa atin. Isa lang sasabihin ko sa mga tungkol sa rejection. Unang-una po, kahit saan kang negosyo, may rejection. Hindi mo lang masyadong nararamdaman na rejection pala 'yon. Kasi nga, ang feeling mo normal. Halimbawa, 'wag na sa negosyo, halimbawa sasakay ka ng taxi o kaya jeep, pumapara ka, 'pag hindi ka sinakay, rejection na 'yon. Pero hindi ka nasasaktan. Kasi ang feeling mo, ang nasa isip mo, marami pa naman, eh. Pero minsan masakit din, 'di ba, yung nire-reject ka ng taxi. Pero bigla mo na lang naiisip, okey lang, may iba pa naman. So, gano'n din sa negosyo, eh, okey? Pagka ni-reject ka, ang isipin mo, okey lang, may iba pa naman, 'di ba? Ang isipin mo lagi, pagka tinanggihan ka, hindi naman tinatanggihan yung pagkatao mo. Hindi ka nire-reject bilang ikaw, nire-reject lang naman yung offer mo. Basta ang mindset lang naman dito, guys, hanapin mo lang kung sino yung interesado. Hindi mo kailangang pilitin na maging interesado. Magkaiba po kasi yun, eh. Pinipilit mo yung tao na maging interesado, eh hindi nga siya interesado. Ang gawin mo, hanapin mo kung sino yung interesado. Ang gawin mo, maghanap ka lang ng maghanap. So, invite ka lang ng invite hanggang mahanap mo kung sino yung interesado. Pero gaya ng sinabi ko, may mga training po diyan kung paano mo mahanap. May mga training po diyan kung paano humanap ng leads, paano humanap ng market. May mga training po 'yan. Kaya nga kanina lagi ko sinasabi, aralin niyo. Maraming training po diyan. So, 'pag wala kang alam, mahihirapan ka. Yung iba hataw ng hataw ng walang alam. Kailangan may alam ka. Aralin mo muna. Bigyan mo ng oras. Hindi puwedeng puro hataw, puro invite pero wala kang alam. Mag-aral ka na mag-aral. Habang ginagawa mo yung negosyong 'to, nag-aaral ka na rin. Pero kung ako tatanungin, kung first timer ka, huwag ka muna mag-invite ng 1 to 3 days. Aralin mo muna. Umaga, tanghali, gabi, panoorin mo lahat ng video. Pinost ko na ngayon. Ngayon lang kapo-post ko lang. Aralin mo 'yun. Huwag kang magsasawa hanggang matuto ka. Kasi yung kaalaman mo, yun yung magdadala sa'yo. So, ang kapatid ko, nireject ako. Ang classmate ko, nireject ako. Okay, ang kaibigan ko, nireject ako. Ang mindset ko lang diyan, kung ayaw mo, hindi ka kawalan. Hindi ka kawalan kasi marami pa naman. Tsaka huwag kang mag-mindset, huwag mong i-mindset ang sarili mo na ang negosyo 'to ay tatakbo lamang sa kakilala. Okay? Ako po, wala po akong napasali na kakilala. Lahat po ng napasali ko, stranger po 'yan. Nakilala ko lang po 'yan sa Facebook. Kaibigan walang sumali, kapatid walang sumali. Kamag-anak ko, mga pinsan ko, walang sumasali hanggang ngayon hindi pa rin sumasali. Ang dami kong pinsan, ni isa walang sumali. Ang kapatid ko ilan? 6 kami. Isa lang yung sumali, yung bunso. Late na yun ang sumali, late na. Ako lang nagpilit sa kanya. Hanggang ngayon, hindi naman humahataw. Wala namang invite kahit isa, pero kumukubra. Buwan-buwan may income. May spillover siya, eh. So, ang ibig ko lang sabihin, lahat ng rejection, ang tawag po diyan redirection. Kung hindi ka kung hindi mo napasali yung tao na 'yan, merong iba para sa'yo. Tingnan mo, marami akong kakilala, kaibigan, kamag-anak, hindi sumasali. O sino ang sumali sa akin? Mga stranger. So, ang tanong lang naman diyan, sino ba mas marami?
Kakilala o hindi kakilala? Ano mas marami? Siyempre, hindi ka kilala, coach. O, di ba? Ang marami, unlimited po yan yung hindi kakilala. Yes, Yung kakilala mo, limited lang yan. So ngayon, pag tama. nagnegosyo ka, kahit anong negosyo, kahit magkarinderya ka pa, kahit mag-online selling ka, ang market mo ba sino? Ang market mo ba nagre-rely ka lang ba o nagdedepende ka lang ba sa kakilala? Pag hindi bumili yung mga kakilala mo, stop na negosyo mo. Hindi, ang mga online seller, ang mga negosyante, traditional business, hindi ho yan sa kakilala dumidepende. Okay? So, ganun din sa Live Good. Sinabi lang namin na magsimula ka sa kakilala. Pero, tanggapin mo na sa sarili mo na hindi lahat ng kakilala mo ay sasali. Or, lahat ng kakilala mo ay hindi sasali. Hindi Pwede talaga. mangyari yung gaya nangyari sa akin. Hindi ibig sabihin, hindi ka na para sa Live Good. Kasi meron pang option. Kasi mas marami po ang kumikita kay Live Good na nabuhay po kami sa hindi kakilala. At yun yung itinuturo doon sa training. Kung paano kumuha ng hindi kakilala. Yun yung gusto kong matutunan ninyo. Unlimited po yan. Buong mundo. Buong Pilipinas pa lang, buhay ka na eh. Paano pa buong mundo? Kailangan lang, meron kang kaalaman kung paano makuha yung mga hindi kakilala. At yun yung inaaral doon sa mga training na sinasabi ko. Yes, coach. Unang-una dyan, siyempre, ang unang-una dyan, dapat marami kang alam. Ano na to, 7 ways to earn lang to. 7 lang yan, guys, 7. Imposibleng hindi mo ma-master yung 7 ways to earn. 7 lang po yan. Kahit balibalik ta rin yan, pagkabisado mo yan, kahit sino kausap mo, kaya mong ipaliwanag yung negosyo. Yung iba kasi, 1 taon na sa negosyo to, hanggang ngayon hindi pa rin kabisado kung paano ipaliwanag ng proper. Pag nagpaliwanag, rumble-rumble. Kailangan proper. May proper presentation, may proper ABC rule, may proper approach. Kaya nga ho, pag wala kang alam, mahihirapan ka talaga. Ang kailangan talaga dito, marami kang alam, at the same time, nakaprepare yung mind mo. Nakaprepare yung mind mo sa mga mai-encounter mo. Kailangan advance yung utak mo. Ito mai-encounter ko, ito mai-encounter ko, discouragement, rejection, mga ngantyaw. Lahat po yan mai-encounter mo. Pero, pag nakaprepare yung mind mo, lahat po yan, babaliwalain mo lang. Yung rejection, tsaka mga discouragement, babaliwalain mo lang yan. Pag naka-mindset ka. Ngayon, kasama rin yun doon sa training. Dapat, mapanood mo yung mga training kung paano i-handle ng tama yan. Inaaral din po yan, paano mag-control ng emotion. Kaya hindi po simple ang pagyaman. Pero pag nagawa mo lahat yan, naaral mo yan, nagiging madali. Nagiging madali. Ang tanong, gusto mo ba talaga yumaman? Kasi kung gusto mong yumaman, kaya mong gawin lahat yan. Kayang-kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Ang iba, kaya hindi lang naman talaga umaasenso, wala yung willingness. Wala silang willingness na aralin. Wala yung willingness nila na magbigay ng oras. Pero lahat po tayo capable. Lahat tayo capable, lahat tayo may kapasidad para yumaman sa Live Good. Nagkakatalo lang po yan sa paniniwala at sa pagbibigay ng oras. Bigyan mo ng oras, paniwalaan mo, aralin mo, magiging successful ka. Yun lang naman ang sikreto. Kaya maraming hindi umaasenso lang naman, ayaw gawin yung sikreto. Open secret na nga lang, ayaw pang gawin. Yung proseso, ayaw rin daanan. Gusto nila shortcut. Kaya maraming nagpe-fail. So, yun lang ang gawin nyo, guys. Aralin nyo yung negosyo. I-prepare mo yung mind mo. Acceptance lang, guys.
Accept mo pag nireject ka, accept mo pag diniscourage ka, accept mo lang yan. Ang lagi mong isipin, maraming nakagawa, maraming yumaman. Ibig sabihin, may chance ka. May chance. Okay, so yun lang. Ayan, thank you so much, Coach Harold Pangan. Okay, Coach Ian, join us, mag-picture muna tayo, bago tayo maghiwa-hiwalay ni Coach Harold, Siguro wala na namang mga question, wala na ako nakikita dito sa ating chat box, sa ating mga viewers. So malinaw naman, na na-deliver, Picture na, Sir Nelson. Ayan, thank you, Coach Okay, Maki. smile Okay. po. Picture tayo, Coach Harold, Ayan. Ready, smile. Sama natin si Coach Fernan. Ready, smile. Okay. Okay, Ayan. thank you so much. Okay, thank you so much, Coach Harold,